Buong araw pala walang internet dito sa amin. Kaya niload kong FB10 naubos din kaagad. Chot! Pero seryoso mga guys. Nakakainip talaga pag walang internet. Kaya wala din akong upload kahapon mga guys. Tumawag na din ako kahapon. Sabi may darating din naman na technician. Kaso umabot na nga ng gabi, wala pang dumarating. At eto nga si ate yung dumating mga guys. At para nga daw hindi kami mainip. Buksan na nga lang din daw namin tong binili niya sa online. Ang tagal niya na nga daw to in order. Ayun pa lang din daw siya dumating. Galing pa daw kasi to ng China. Sabi ko naman sa kanya, baka ano yung nasa loob. Kaaway pa naman natin yung mga taga China ngayon mga guys. Shot! Dahil mahilig nga daw ako magluto, binili niya tayo ng luto-lutuan mga guys. Para naman yata akong bumalik sa grade 2 neto. Pero ang galing kasi yung mga nabili nga niya. Para ka talaga magluluto. Kasi halos kumpleto na. Dati rin kasing bata kami. Si ate mahilig maglaro ng luto-lutuan. Pero nung lumaki na siya, di naman din natuto magluto. Ang cute nga nitong mga maliliit na lalagyan. Dito yata nilalagay yung mga suka at saka toyo. Na-curious nga ako dito mga guys. Kasi ang dami ng laman ng karton. At eto pa, meron pang pa-apron. Mukha nga pambata itong mga nabili niya. Pero sinukat ko pa rin kung kakasya. Ayos naman siya mga guys. Kaya for today's video, magiging chef muna siguro tayo. Chot! Yung kutsilyo din. At saka sandok parang totoo talaga. Nga lang mas pinaliit lang siya. Pero yung laruan nga na to, parang hindi talaga siya sa pambata. Doon ba sa mas malaking onte? Kasi pwede ka din talaga makapagluto. Etong nasa maliit nga na bote. Eto ba yung parang gas nila? Pero wala naman din siyang amoy. Para lang din siyang tubig. Ilagay na din pala namin yung maliit na tela. Kasi dyan mamaya sisindihan. Ang galing nga dito mga guys. Kasi sa video parang sobrang laki. Pero sa personal sobrang liit lang din talaga. Kaya habang wala pa kang bumibili dito sa tindahan, pagluluto ko muna yung mga alaga kong daga dito sa loob. Chot! Halos kompleto naman din dito sa tindahan. Kaya di na rin ako nahirapan kung ano yung mga iluluto ko. Panigurado nga mga guys. Saktong pagtapos ko magluto, baka matapos na rin ako sa pagtitinda. Nakaka-enjoy pala magluto dito mga guys. Kasi naman, pag malapitan parang nagluluto ka lang din ng normal. Pero yun totoo, sobrang liit lang din talaga nito niluluto namin. Kaya sabi ko nga sa mga bumibili dito, baka masunog tong niluluto kong iklog ng dinosaur. Chot! Mabilis lang din kasi siyang maluto. Kaya dapat yung attention mo nandito lang din. Nagprito pa nga ako ng isang iklog kasi ito na yung kakainin kong tanghalian. Nahugas ko naman dito kanina. Kaya ito na lang din yung kakainin ko. Yan nga lang talaga kapag dito ka nagluto. Kahit hindi ka siguro nagda-diet, konti lang din talaga yung kakainin mo. Kasi yung lutuan nga, konti lang din talaga yung malalagay. Kaya ito lutuan nga na to. Para to siguro sa mga gusto mag-diet. Chot! Habang tumatagal nga mga guys, bumabango na dito sa loob ng tindahan. At sa sobrang bango nga nitong dilis mga guys, hindi ko na din talaga napigilan kumain. Masarap naman yung ulam natin ngayon mga guys. Kaya na maluto ko na nga itong dilis. Hinahon ko na din sila para makapag-gisa na. Medyo malamig na din kasi yung kanin namin dito. Kaya yung gagawin ko na nga lang din, isasangag ko na lang. Nalagay ko na din pala yung mga ibang pampalasa. Kaso nga lang nasobra natin yung paglagay ko dito. Kaya binawasan ko baka magkasakit pa sa bato yung kakain. Chot! Ang cute nga ng mga lalagyan nila mga guys. Para ka lang din talaga naglalaro. Sa lagi ko nga pagluluto. Parang dito sa maliit na laruan, parang dito pa ako mas nag-enjoy na nagluto. Nakakalibang din kasi siya. Lalo na dito sa tindahan nakakainip. At eto na pala yung finished product mga guys. Sinangag na may konting kanin. Ang konti nga lang nagawa natin ngayon mga guys. Para bang yung kakain. Para lang din talaga sa isang pusa. Pero ayos na din siguro to. Kasi nagda-diet din talaga ako ngayon. Kaya itong dalawang iklog na pugo. At ilang dilis. Ito na lang yung magiging hapunan ko. Kaya na makatapos nga ako makapagluto mga guys. Niligpit ko na din yung mga pinagkalatan ko dito. Meron pa pala sila ditong water dispenser. Kaya tiniray ko na din kung gumagana. Nagana naman siya mga guys. Pero kailangan natin ligpitin itong mga pinagkalatan. Kasi panigurado, yari tayo kay mama. Yung nagamit nga nating dilis, si ilan lang din. Kaya binalik ko ulit para pwede pang itinda. Halos nasa 5 piraso lang din kasi nabawasan. Kaya makakabili nga ng dilis dito sa amin mga guys. Jackpot din talaga. Natanggal nga yung inip ko dito sa binili ni ate. At na-enjoy din. Baka sa susunod na mag-almusal ako, dyan na lang din ako magluto ng champorado. Ang dami nga naiwan na kalat dito sa freezer. Kaya bago magsara ng tindahan, naglinis na din muna ako. Ayaw din kasi ni mama na iniiwan na marumi yung tindahan. Kaya bago nga din talaga ako magsara, sinisigurado ko talaga malinis. Kasi sa totoo lang, bukod sa tambay na nga ako dito sa bahay, eto na rin yung isa ko naging trabaho sa bahay namin. Pag wala ka pa namang ginagawang trabaho dito, ikaw na lang din yung lagi nila nakikita na palagi daw nagsiselfone. Chot! Mayroon din pala naglalak sa loob. Kaya sa lagi ko nga pagsara ng tindahan, hindi yan automatic mga guys. Basta bago mo malak yan, kailangan dalawa din kayo. Sige na mga guys, hanggang dito na lang. Ayun lang. Bye-bye! Di naman ako malungkot, pero gusto kong tumambling.
Papunta nga pala ako ngayon sa labas ng tindahan para mabuksan na din. Kasi kanina pa may gustong bumili. Tinanggal ko na pala yung password sa tindahan. Kasi pinalitan ko na ng face unlock. Charot! Nasa loob si mama para magtanggal ng lock. Heto na pala yung paborito kong pesto. Dito ako madalas tumambay kapag nagtitinda na ako. Di mo na pala kakain ngayon sa tindahan. Kasi kahapon may nagbigay sa akin ng tinapay. Sayang nga lang hindi ko natanong yung pangalan niya. Para sana ma-shoutout ko dito. Di ko pa nga nakakalahati itong kinakain ko. May biglang tumawag. Wagi? Sige na. Kapag ganitong oras pala, dami naghahanap ng iklog. Ma! May itlog pa? Wala na yun. Ay, wala ate. Tray, kahit isang ano lang, isang tray. Oh, balik mo na ng sukli na. Inutusan na nga muna pala ako ni mama para bumili ng iklog. Sabi nga niya kanina bago ako umalis, bilisan ko daw umuwi. Kasi kapag inuutusan niya ako, isang oras bago ako umuwi, may binibilan talaga si mama ng iklog. Kaso medyo malayo pa. Kaya dito na lang din ako sa crossing bumili. Medyo nagmahal nga yung iklog ngayon. Baka sabihin ni mama nangupit na naman ako. Habang bumibili nga ako ng iklog, may tumatawag sa amin ni ate. Yung mga pinsan ko may lakad yata. At mukhang niyayaya pa nila akong umalis. Umikot pa nga sila dito sa bilihan ng iklog para yayain nila ako. Nagulat pa nga ako dito kasama nila si Kuya Bokyo. Sabi ko nga sa kanila, inutusan lang ako ni mama bumili ng iklog. Kaya tinanong ko din si ate kung sasama ba kami. Saglit lang daw naman yung pupuntahan. Kaya sumama na din kami ni ate. Gusto ko sana iuwi muna yung iklog bago sumama. Kaso baka di na kami payagan ni mama. Hawak-hawak ko pa nga tong iklog. Baka mabasag. Pero nilagay ko na lang din sa likod ng sasakyan para hindi rin kami mahirapan dito. Di mo na pala kami nagchat kay mama. Kapag ando na din kami, doon na kami magchat-chat. Tatlo kami magkakapatid dito, di alam ni mama. Eto yung mga pinsan ko. Ang ganda nga ng mga forma nila. Habang kami ni ate nakapambahay lang. Andito na pala kami para mag-swimming daw. Dito nga kami sa Aqua Planet. Parang kanina lang nasa tindahan lang ako. Paglikod ko nga yung pinsan ko sumigaw ng iklog. Binasag ni Daddy yung iklog ni mama. Kukunin niya daw sana yung mga bag sa likod ng sasakyan. Pero nauna daw yung iklog. Eto na yung sinasabi ko nung una. Wala pa pala akong sinabi. Sana tinuloy ko muna yung pag-uwi ko. Ngayon uuwi akong basag yung ibang iklog. Sabi ko nga kay Daddy, isusumbong ko siya kay mama pag-uwi. Charot! Pero andito na ako. Kaya kahit anong mangyari, i-enjoy ko yung buong araw ko na nandito ako. Mamaya ko na lang din iisipin yung iklog. Shoutout ko na din pala yung mga nagpa-picture. Binigay na din pala sa amin ni nanang yung bracelet para makapasok na kami sa loob. Pinsan ko pala sila sa side ni Papa. Na mabigay na nga yung bracelet. Isa-isa na din kami pumasok sa loob. Bago nga kami dumiretso sa room, dumiretso na muna pala kami ni ate dito sa merchandise para makahanap ng rash guard. Kasi wala kami dalang pang swimming. Kaya dito na lang din kami pumili. Habang namimili nga ako ng babagay sa akin, may tumawag sa akin na charot. Kumuha pala ako ng rash guard na pwedeng pagpilian. Etong unang sukat ko, okay sana siya kaso wala na silang mas malaking size. Sunod nga etong color block. Nagsukat ulit ako kasi halos color block na yung mga nasusuot kong rash guard. Etong huli nga, ang cute ng tatak sa likod ng short. Eto na lang din yung pinili ko. Sunod nga magsukat si ate naman. Di na pala kami nagpalit. Yung mga suot namin kaninang damit, di na lang din yung pinabalot namin. Kailangan mabalot yung mga damit namin kasi wala na kaming susuotin pa uwi. Eto na pala kanina yung napili ni ate sa merchandise. Pumunta na nga kami sa room ni ate para maiwan na yung paper bag at baka pag-swimming na. Paglabas ko nga sa room, na pa daw nila ako hinihintay. Para nga kami nag-get together dito. Charot! Nauna na pala yung mga pinsan namin. Puntahan na lang daw namin sila dun sa malaking imbudo. Yung sa taas pala na nakikita nyo, ayun yung sasakyan namin ngayon. Naglaro pa nga kami ng maiba taya. Kasi yung maiiba dito, siya yung maiiwan. Ngayon kasi kami nandito, kailangan taga-apat lang yung sasakay. Nang naiwan na nga yung isa, nagsitakbuhan na kami papunta sa taas. Medyo mataas din to. Kaya puro sigaw na lang mamaya maririnig mo. Kailangan pala nakalak yung mga paa namin. Kasi kung hindi siya nakalak, yung isa pwedeng lumipad. Charot! Pasigaw-sigaw lang ako dyan. Pero iniisip ko dyan yung nabasag na iklog. Charot! Ayun pala yung sinasabi ko sa inyo kanina, nakalak yung mga paa namin. Pag ikaw sumakay dito, di mo nalak yung paa mo, lilipad ka talaga papunta ng bahay nyo. Siya na maghahatid pa uwi. Chawot! Na makaramdam na nga kami ng gutom, bumalik na muna kami sa room para makakain na. Mag-alas 12 na din kasi, kailangan na din namin kumain. Pagtapos nga namin kumain, naganap ulit kami sa map kung ano pa yung hindi namin napuntahan. Itatry na nga muna namin tong wave pool. Habang nag-e-enjoy pala ako dito, hindi hampas ng tubig yung naririnig ko. Eto oh. Huwag ka nang umuwi dahil di ka marunong magpaalam, hayop ka. Diyan ka na sa landian, animal ka. Pagdating mo, tatapon ko yung damit mo.
Na magagabi na nga, pumunta na nga kami dito sa Chef Baboy. Pag ako nagkaroon ng ganito, Chef Charot yung papangalan ko. Chawot! Tinanong ko nga kagad kay ate yung pinreserve namin. Ang bilis nga ng serving nila. Lalo kami nagutom. Ang tagal ko na rin pala hindi nakakakain ng samji. Kaya ngayong gabi, susulitin ko na yung pagkain. Dito na lang din pala kami sa San Fernando kumain. Kasi medyo lumalakas yung ulan. Para kagad din kaming makauwi. Ito pala yung favorite ko. Yung maraming cheese. Tapos isasaw-saw sa paste. Kaya ikaw, alam ko deserve mo mag-samji. Kaya heto na yung sign, mag-samji ka na. May nakita pa nga akong itlog dito. Kaya naalala ko na naman yung nabasang itlog kanina. Pagtapos nga ng buong araw sa vlog, eto nga medyo baha na sa amin. Kaninang umalis kami ni ate, wala pa naman tubig. Pero ngayon may resort na. Nagpaalam na nga din kami sa kanila para makauwi na ng bahay. Eto nga, may natira pa sa iklog. Medyo lumalakas na nga yung ulan, kaya tumakbo na lang din ako. Ayaw na daw nilang tumakbo. Baka daw madapa si ate. At mabasag pa yung iklog. Pag uwi nga namin magkapatid, sinigaw na namin yung word na mama. Ma! Ayun lang. Bye-bye!